Malungkot lang kasi malayo siya. Ako kasi parang meron akong mechanism na pwede ka malungkot ng ilang oras lang ganyan, pero kailangan kasing mag-move forward. I'm Benjeline Sebastian. I'm 32 years old. I'm engaged with the seafarer. Been together for 12 years na. Nagkakilala kami sa Adamson since parehas kaming student under College of Engineering. We met around 2012 and then naging kami noong 2013. I recently got engaged after 12 years, so last March lang. Bago siya umalis, madalas kaming punta lang naman din sa malls. Mahilig kami magbasa ng libro, manood ng movies. Mostly coffee hopping kami sa mga first time places lang na pupuntahan namin. Since yung first time niyang umalis last 2024, syempre mahirap siya dahil ako na lang ulit mag-isa. Kasi currently, magkasama kami sa bahay. So, everyday kung ginagawa ngayon, since working naman ako, mas natutuon yung time ko ngayon sa work from 7 a.m. to 7 p.m. actually. Since nasa IT din ako, yung time ko din is more on nag-aaral na lang muna ako. Habang siya, busy siya since yung time difference namin is malaki. Medyo malaki yung adjustment. Pero kasi siguro, advantage lang sa side ko kasi yung father ko is also a seafarer. So, medyo nasanay ako in a way na ganun yung setup. But, syempre, yung isang adjustment lang naman is ikaw lang yung gagawa nung syempre, yung heavy works, yung kailangan magbuhat ng gamit, ganyan. Since nasa abroad nga siya, then sometimes meron lang kaming difficulty sa internet connection. But we make sure na everyday nag-update kami sa isa't isa through chat, video call, or kung kaya naman tumawag siya. Siya yung mas mahaba yung oras niya sa work. And then, as much as possible, kinakamusta ko din yung parents niya, kinakamusta din niya yung parents ko. Kung kaya namang mag-video call kami ng family niya, yung family ko, ganun yung ginagawa namin. Yung internet problems na naranasan namin, it goes both ways. Kasi yung sa kanya, if nasa at sea siya, meaning nakalayag sila, wala sila support, medyo erratic yung internet connection nila. Especially, there are handling 5 to 10,000 guests on board. Mas priority kasi ng company nila yung internet connection ng guest nila. Dito naman sa atin, sa usual problem na, lalo na if residential internet connection, nagiging erratic din siya kapag umuulan or kaya may problem dun sa line ng building. Kasi nagre-rely na lang ako sa mobile data, which is sometimes costly siya kasi may mga phones ngayon na medyo malakas makakain ng internet data. Pag nasa at port naman siya, ang problem naman namin is busy naman siya. So, yung internet connection niya, minsan, mas okay kapag madaling araw. The most difficult part is syempre, yung malayo siya. Pinaka-difficult din na situation was, syempre, nung Christmas, since na-try namin mag-Christmas together, New Year together, itong sumunod kasi is, ako na lang yung nag-prepare for our family. Syempre, kailangan kong umattend for both the celebration of my family and his family. Ako lang yung nagpe-prepare ng gift for them. Malungkot lang kasi malayo siya. Ako kasi parang meron akong mechanism na pwede ka malungkot ng ilang oras lang ganyan, pero kailangan kasing mag-move forward. Since alam ko naman para sa pangarap na yun, para sa family niya, ganyan. Something unique as a seafarer loved one is yung time difference. Ayan, nasa Europe siya. Pag 12 noon dito sa atin, kagigising lang niya. Tulog ako, gising pa siya. Akala lang nila na pagka family ka ng isang seafarer or kaya girlfriend ka ng isang seafarer is that marami kang pera. Parang hindi naman sa'yo napupunta yung pera na yun. For their family yun. I think akala lang halos ng karamihan na pagka seafarer is mapalalaki or mapababae is gagawa ng kalokohan sa barko, ganyan. Kasi kahit anong temptation yung iharap mo dun sa tao, if hindi yun yung kinalakihan niya, hindi din yun yung paniniwala niya, hindi niya yung gagawin. Kaya siguro din, ang laki din ng tiwala ko dun sa part na, sige, nandun siya sa barko, may times na hindi kami nagkakausap. Pero alam kong yung loyalty niya and then yung moral grounds is nandun pa din. What keeps me going is yung pangarap namin parehas. Para sa amin dalawa, syempre.
Actually, yung dream namin together is pag-build ng home, yung kumbaga komportable talaga yung buhay. Siyempre, to build a family din na alam mo yung hindi namin ipaparanas yung nararanasan namin ngayon na kailangan namin magpakapagod para lang alam mo, maging komportable.